Zion, may iba ka pa bang kasama? Tanong ni Sylvia sa asawa. O ikaw yung nakabasag ng vase? Anong nangyari? May sugat ka ba? Don't worry love, walang problema. Hindi naman gaano malaki yung sugat ko. Sambit ni Zion habang nakatingin sa sugat na natamo ni Cecilia. Mabuti pa, pumunta na tayo ng baba. Magluluto ako ng paborito mong carbonara. Kitang-kita ni Sylvia ang panlalaki ng mga mata ni Zion at saka napatingin kay Cecilia na nasa loob ng kanyang kwarto. What are you talking about? Tayong dalawa lang tao rito. Are you okay? Maybe you need rest. Sambit ni Zion at saka inakbayan ng asawa. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Sylvia, ibato mo yung bola dito. Sigaw ng isa sa mga kalaro ni Sylvia. Mabilis na ibinato ng batang babae ang bola, dahilan para makuha ito ng isa sa mga kanilang kasama. Kasalukuyan silang naglalaro ng batuhang bola, dahilan para maging competitive ang bawat isa sa kanila. Dahil dito ay aksidenteng natamaan ni Sylvia ang isang bago nilang kaklase. Tumama ito sa kanyang mukha, dahilan para magdugo ang kanyang ilong. Agad na napatakbo si Sylvia sa kinaroroonan ng batang bumagsak. Hala, I am sorry. Hindi ko sinasadya. Sambit ni Sylvia at saka hinawakan ng balikat ng babae. Heto, may panyo ako. Agad na kinuha ng babae ang binigay na panyo ng kaharap na babae at saka ngumiti habang pinupunasan ng kanyang ilong. Okay lang, hindi mo naman sadya. Wika ng babae at saka ngumiti ng malawak. Salamat sa pamunas. Halika, punta tayo sa klinik para matulungan tayo ng nurse kung ano bang pwedeng gawin. Pag-aayapan ni Sylvia at saka hinawakan ng mahigpit ang bagong kaklase. Baka kasi mamaya may kailangan pala tayong gawin. Mas okay na rin na magpakonsulta tayo mismo sa mga eksperto. Nagdugo lang naman ang ilong ko. Wala lang ito. Pagtanggi ng batang babae at saka umiling. It is not a big deal. Don't worry. I don't care what you say. Pupunta tayo sa klinik sa ayaw at sa gusto mo. Pagdidi ni Sylvia at saka inalalay ng batang babae patayo. Habang naglalakad ang dalawa, ay hindi naiwasan ng batang babaeng mapangiti. Kailanman ay hindi niya inasahan na may isang taong katulad ni Sylvia na magkakaroon ng paki sa katulad niyang hindi naman napapansin ng karamihan ng mga tao. Bakit ka napapangiti riyan? Tanong ni Sylvia nung makalapit sila sa klinik. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. Bihira lang kasi ako makatagpo ng isang taong nag-aalala sa akin. Buntong hininga ni Cecilia. Bukod kasi sa pamilya ko, wala na akong kaibigan na maituturing. Nakaramdam ng lungkot si Sylvia habang pinapakinggan ang mga salitang binibitawan ng babae. Dahilan para agad siyang makaisip ng paraan. Di simula ngayon. Sabay na tayo sa pagpasok, pag-uwi, at pagkain tuwing recess. Masayang sambit ni Sylvia at saka kumatok ng 3 beses sa isang pinto. Para hindi ka na mag-isa. Talaga? Nako, salamat. Sigaw ni Cecilia at saka umupo sa isang mahabang upuan. Nung magbukas ang pinto, ay walang nakitang kahit na sinong babae kung hindi ang nurse ng kanilang eskwelahan. Hello miss, nagdudugo po ang ilong ng kaibigan ko. Panimula ni Sylvia. Natamaan ko po kasi siya ng bola. Ganun ba? Tanong ng nurse at saka inalalayan si Cecilia sa pagpasok. May masakit ba sa iyo? Hindi narinig ng batang babaeng ilang tanong ng nurse dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa babaeng naiwan sa labas ng klinik. Ngumiti itong ng napakalawak dahilan para unti-unting mawala ang lungkot sa puso ni Cecilia. Simula nung araw na iyon ay naging isa sa mga importanteng tao si Sylvia sa buhay ni Cecilia. Seryoso ka ba riyan, Cecilia? Tanong ni Sylvia sa kaibigan habang nakatingin sa isang malaking motor. Alam natin pareho na delikado itong ginagawa natin. Malilintikan din tayo kapag nalaman ng mga teachers natin. Akala ko ba pangarap mong mag-artista? Tanong ni Cecilia sa kaibigan at saka sumakay sa motor. Malay mo, ito ang hinihintay mong pagkakataon
para maging ganap na artista. Cecilia, may pasok tayo. Tugon ni Sylvia at saka napatingin sa school gate. Sigurado ka bang magkakating tayo? Makaka-apekto ito sa magiging grades natin. Bakit? Kakailanganin ba ng industriyang papasukin mo ang grades mo? Tanong ni Cecilia at saka nagsuot ng helmet. Ano, pupunta ka ba o hindi? Bagamat kitang-kita sa kanyang mukha na may takot siya, ay hindi niya may tatanggi na nais niya talagang umarte. Kung papalampasin niya ang pagkakataong ito, ay baka hindi na ito bumalik pang muli. Hinigpitan niya ang paghawak sa kanyang palda at saka tumango. Tara na, sigaw ni Sylvia at saka sumakay sa motor. Nung makarating sila sa nasabing building, ay tila ba nalula si Sylvia. Agad na nanghina ang kanyang loob dahil sa dami ng mga taong mas matangkad, mas maganda, at mas sexy kaysa sa kanya. Halos lahat ng taong naroon ay nakasuot ng mga alahas, kumikintab ng mga kasuotan, at mga make-up na suwak sa kanilang mga mukha. Samantalang si Sylvia ay tanging naka-uniforme lamang at may mantsa pa dahil sa kinain nitong ice cream kanina. Kita ni Cecilia na namumutla sa kaba ang dalaga, kaya naisipan niyang bigyan ng isang lipstick ang kaibigan. Tiningnan ni Sylvia ang hawak ng kaibigan at saka napakunot noo. Mukha kang natatai na ewan. Maglagay ka ng lipstick. Huwag kang mag-alala. Hindi naman iyan makapal. Payo ni Cecilia. Magtiwala ka nga sa sarili mo. Huwag ka ma-threaten. Magaling ka, okay? Tumango si Sylvia at saka napabuntong hininga. Matapos ang lahat ay walang ibang nais si Sylvia kung hindi ang hindi masayang lahat ng kanilang ginawa. Alam niya kung gaano kaimportante ang pag-aaral, kaya hindi niya na naising masayang ang pag-absent niya ngayon. Monte Sylvia? Agad nang tumayo ang dalaga at saka naglakad patungo sa babaeng nagtawag ng mga aspirants. Sunod ka na. Huminga ng malalim si Sylvia at nung maglakad ng palayo ang nauna sa kanya, ay nagtungo na siya sa loob ng stage. Kamusta? Panimula ni Cecilia. Anong sinabi sa'yo? Nakasimangot si Sylvia at saka napabuntong hininga. Nako, okay lang iyan. Bawi na lang ulit. Marami pa namang next time. Nakangising sambit ni Cecilia at saka tinapik ang kaibigan. Nakapasa ako, sigaw ni Sylvia at saka nagtatalon. Agad din nagtatalon sa saya si Cecilia. Yung next round the band, kailangan ko na magdala ng props. After daw nun, last stage na. I-introduce na yung mga characters, kaya kaunti na lang ang matitira. Nako, ako talagang magiging unang-una mong fan. Masayang wika ni Cecilia at saka naglakad patungo sa motor. Dahil dyan, ililibre kita ng kwek-kwek. Tara! Noong makarating si Sylvia sa kanilang bahay, ay unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nakita niyang nakaupo sa sofa ang kanyang mga magulang at tila ba hindi magandang timpla ng mga ito. Sylvia, saan ka nang galing? Tanong ng ina ni Sylvia. Kanina ka pa namin tinatawagan. Nasa school po ako. Nanginginig na tugon ni Sylvia. Sorry po, sinilent ko kasi yung phone ko. Tinawagan ako ni Teacher Agnes at tinanong niya ako kung bakit hindi ka pumasok. Nanigas si Sylvia sa kanyang kinatatayuan. Napalunok na lamang siya at napatingin sa sahig. Sino sa iyong dalawang nagsisinungaling? Sa pagkakataong iyon, ay hindi napigilan ni Sylvia ang maiyak. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa, pero wala siyang pagsisisi. Nag-audition po ako. Naluluang sambit ni Sylvia. Nakapasa po ako at next month na po yung next stage. Anak, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na mahirap ang mundo ng entertainment? Kapag tumanda ka, maring itapon ka na lang kung saan-saan. At saka, kailangan may kapit ka rin sa mga nakakataas. Pa, pero pangarap ko pong maging aktres. Pangarap ko po na iduluhin nila ako dahil sa galing ko sa pag-arte. Sambit ni Sylvia habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Handa akong gawin ang lahat para maging sikat ako na artista. Anak, pwede mo pa rin namang gawin iyan. Basta't huwag mo lang pabayaan ang pag-aaral mo.
Wika ng ina ni Sylvia. Alam kong mahalaga sa iyo ang pag-arte, kaya hindi kita pipigilan. Susuportahan kita sa pangarap mo. Pero alam nating lahat na mas mataas ang tsansa na mag-succeed ka sa ACADS. Matalino ka at maalam ka sa maraming instrumento. Hindi mo dapat sayangin yung talentong binigay sa iyo ng Diyos. Love, talento rin naman ang pag-acting niya. Bakit tila yata parang nais mo iparating na hindi yun isang talento? Kaloob din iyon ng Diyos. Anong nais mong sabihin? Tanong ng ina ni Sylvia. Sorry po, Mama, Papa. Umiiyak na bulong ni Sylvia. Alam kong mali yung ginawa ko. Alam kong mas mabuti na mag-aral na lang ako katulad ng mga kaidaran ko. Pero gusto ko talagang mag-artista. Gusto ko mapiligiran ng kamera. Gusto kong mahalin ako ng mga tao. Gusto ko. Let's make a deal then. Buntong hininga ng ama ni Sylvia. Papayag ka ba? Kahit ano, handa akong gawin, Papa. Payagin niyo lang ako na umattend ng next stage ng pag-audition ko. Pagdidiin ni Sylvia at saka tumayo. Sinong gusto pong sumali sa volleyball team? May tryout pong mamaya. Kukunin lang po sana namin yung info ninyo. Nakangising sambit ng isang matangkad na lalaki. Agad na nagtaas ng kamay si Sylvia. Mabilis na tinapik ni Cecilia ang kaibigan at saka pinandilatan ng mata. Hoy, naririnig mo ba yung sarili mo, girl? Volleyball team? Napakadami mo ng clubs at hinahandle ng mga gawain. Tapos sasali ka pa sa volleyball team? Alam kong ginagawa ko, Cecilia, kaya pwede ba? Suportahan mo na lang ako. Kailangan kong improve sa lahat ng tao. Pati kay Mama na magaling ako. At kapag nangyari iyon, papayagan ako ni Papa na pumasok sa show business. Ano? Nakipagsundo ka sa Papa mo? Sylvia naman, handa mong isigol ang lahat para payagan ka lang? Naririnig mo ba ang sarili mo talaga? Tanong muli ni Cecilia. Hello, ano pong pangalan niyo? Tanong ng matangkad na lalaki kay Sylvia. Sylvia Montes. Nakangising sambit ng dalaga. Anong oras pong tryout? Hindi agad nakakilos si Cecilia dahil pansin niyang may kagapuhang taglay ang lalaking nasa harapan niya. Kunin ko na lang yung number mo. Okay lang? Simula noong matanggap si Sylvia sa volleyball team, ay naging madalas na rin ang pagsama ni Cecilia tuwing pagtitraining ang mga ito. Hiwalay ang grupo ng mga lalaki at babae. Ngunit dahil isang lugar lang sila, ay madalas na magkakitaan ng dalawa. Pilit na itinatanggi ni Cecilia ang ideya na marahil gusto ng taong nais niya si Sylvia. Ngunit kitang-kita niya kung gaano kalagkit ang matingnang ibinabato ni Ash tuwing napapatingin ito sa babae. Congrats Sylvia for winning the best libero. Bati ni Ash at saka bumeso sa harap na babae. Napakagaling mo talaga kahit sa ang larangan. Napaka-talented mo. Mabilis nang umisi si Sylvia at saka umiling. Without the help of you and our teammates, hindi natin makukuha yung championship as well as the awards na nakuha namin. Magalang na tugon ni Sylvia at saka umiti ng malawak. I am happy for you, Sylvia. Parang gusto na lamang magpakain sa lupa ni Cecilia nung mga oras na iyon. Aminado siya sa kanyang sarili na may pagtangi siya sa lalaki. Ngunit ngayon, at nakaharap siya sa dalawang magkausap, ay parang nais na lamang niyang mawala na parang bula. Sa dinambi-dami ng pwedeng magustuhan ng taong gusto niya, bakit kaibigan pa niya? Uy, hi Cecilia. Bati ni Ash nang makita niyang dalaga na nakatayo sa isang tabi. Tara, sabay ka na sa akin? Ilang minuto na palang nakalipas at hindi na malaya ng babae na kanina pa pala siya nakatulala. Hindi napigilan ni Cecilia ang mamula ng mga minutong iyon. Itinuro niya ang kanyang sarili at saka nagwika. Ako? Paano si Sylvia? Siba na siya sumabay. Kakain pa kasi kami sa restaurant. Gusto mo bang sumama? Walang pag-aalinlangang tumango ang dalaga at saka ngumiti. Nung makasakay siya sa jeep kasamang lalaki, ay langhap na langhap niya ang matapang na pabango nito. Bukod pa rito, ay tuwing nagtatagpo ang kanilang mga braso at hita, ay hindi napipigilan ni Ceciliang papasigaw sa kanyang loob. Aminin man niya o hindi, ay ito lamang ang mapagkakataon na
makapaglapit sila sa isa't isa. Sylvia, may gusto ka ba kay Ash? Tanong ni Cecilia sa kaibigan nang mapansin niyang nakatitig ito sa hawak niyang medal. Mabilis na natawa si Sylvia at saka nagpatuloy sa paglalakad. Masyado bang obvious? Tanong ni Sylvia. At saka isinilid ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Kung ganon, dapat hindi ko masyado ipahalata kasi nakakahiya. Noong mga oras na iyon, ay hindi napigilan ni Cecilia ang makaramdam ng kaunting inis. Sa dinami-dami ng pwede niyang magustuhan, bakit ang taong gusto niya pa? Napakaraming nagkakagusto sa dalaga at karamihan dito ay mas gwapo, mas matalino at mas mayaman kay Ash. Ngunit bakit hindi na lamang dito pumili ang dalaga? Happy Valentine's. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Cecilia nung makarinig siya ng familiar na boses. Mabilis na napalingon si Cecilia, dahilan para makita niyang lalaki na nakangiti at may dalang mga bulaklak. Hi, Happy Valentine's. Tugon ni Cecilia at saka inayos ang kanyang buhok. Ayaw niyang mag-expect, ngunit base sa galaw ng kanyang kaharap, ay mukhang para sa kanyang hawak nito. Nanlamig ang mga katawan ni Cecilia nung ilahad ng lalaki ang kanyang kamay at saka ngumiti. Okay lang ba kung ikaw ang magbigay kay Sylvia? Naiya kasi ako eh. Nanigas si Cecilia sa kanyang kinatatayuan. Ha? Pagkaklaro ni Cecilia. Anong sabi mo? Okay lang ba kung ikaw na lang magbigay? Naiya kasi ako eh. Bulong ni Ash at saka napakamot sa ulo. Kung okay lang sa'yo, hihi. Kung hindi, ako na lang yung Mas mabuti nga talaga kung ikaw na lang. Mas ma-appreciate niya kung ikaw mismo yung maglalakad at maglalahad ng flowers para sa kanya. Naluluhang wika ni Cecilia at saka pinunasan ng kanyang mga mata. Ang sakit ng mata ko. Napuwing ako. Wait lang. Hugasan ko lang yung mata ko. Agad na tumalikod si Cecilia at saka nagsimulang magtatakbo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot at bigatin na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Aminin man niya o hindi, ay para bang paulit-ulit na sinaksak ang kanyang puso. Nung makarating siya sa banyo, ay agad siyang tumingin sa salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at saka pinagmasdan ng sarili habang umiiyak. Cecilia? Bakit ka umiiyak? Nantalang pag-iyak ni Cecilia nung may magsalita sa kanyang likuran. Noong siya ay tumalikod, ay nakita niyang kaibigan na kakalabas lamang ng cubicle. Minag-away ba sa iyo? Agad na niyakap ni Cecilia ang kaibigan. Alam niyang walang alam ang kaibigan sa nangyayari, kaya hindi dapat siya magalit dito. Ngunit hindi niya maiwasan ang makaramdam ng galit habang pinagmamasdan nito. Sino yung hayop na nagpaiyak sa iyo? Tanong muli ni Sylvia at saka tinapik ang likod ng kaibigan. Halika, tara ituro mo sa classroom. I just want to be loved too. Bulong ni Cecilia. Napatigil si Sylvia sa pagtapik sa kaibigan at saka kumalas sa pagkakayakap. Hinawakan niyang pisngin ng kaibigan at saka nakaramdam ng lungkot. I just want to be loved back. Sinong nagpaiyak sa'yo? Mihinang sambit ni Sylvia at saka tinapik ang pisngin ng babae. Pagsasabihan ko lang siya. Don't worry. Wala namang special na tao, bestie. Pagsisinungaling ni Cecilia. It's just that gusto ko lang talaga ma-experience ang magmahal at mahalin pabalik. I'll set you up. Don't worry. Sambit ni Sylvia at saka inayos ang buhok ng kaibigan. I'll make sure na magugustuhan niyo ang isa't isa. Sylvia, listen. Bulong ni Cecilia at saka hinawakan ng magkabilang balikat ng kaibigan. Thank you, but I don't need those things. I am well. It is just a realization I felt while seeing our classmates and friends. You deserve the best, Cecilia. Bulong ni Sylvia at saka hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kaibigan. And I will do everything just to make you happy. Nung makarating ang magkaibigan sa classroom, ay laking gulat ng lahat nung makita maraming regalo sa upuan si Sylvia
Nung makita ni Cecilia ang bulaklak na dapat ipapasuyo ni Ash, ay nakaramdam siya ng inggit. Alam niyang hindi dapat niya maramdaman ito. Ngunit hindi rin naman niya ginusto ito. Wow, sana all maraming regalo. Sambit ng isa sa kanilang mga kaklase. Agad na napailing si Sylvia at saka tinignan ng mga regalo. Oh, diba paborito mo itong chocolate? Sambit ni Sylvia at saka itinurong isang pahabang chocolate. Kainin natin mamaya. May baon ako. Sambit ni Cecilia at saka humawak sa kanyang tiyan. Actually, ang sakit ng tiyan ko. Pero thank you. Tinitigan na lamang ni Sylvia ang kaibigan at saka napabuntong hininga. Simula nung araw na iyon, ay palaki na ng palaki ang inggit na naramdaman ni Cecilia sa kaibigan. Kahit anong gawin nito, ay tila ba hindi niya maiwasan ng mainis. Hindi niya mapigilan ng mabwisit dito tuwing magkasama sila ni Ash, lalo na noong nalaman niya na sila na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. Panimula ni Cecilia nung sabihin nito ni Sylvia. 6 na buwan na kayo pero ngayon mo lang sinabi? Besh, ayaw kasi niya munang ipaalam sa iba. Alam mo naman si Ash, napaka-private niyang tao. Sambit ni Sylvia at saka inayos ang kanyang makeup. At saka, wala namang mangyayari kung sabihin ko ngayon o bukas. Hindi ba at least sinabi ko sa iyo? Alam mo, nakakainis lang dahil hindi ko inaasahang gaganituhin mo ako. Galit na tugon ni Cecilia. Inikot ni Sylvia ang kanyang mga mata at saka hinabol ang kaibigan. Seriously? Pag-aawayan natin ito? Ano ka ba naman, Cecilia? Sambit ni Sylvia. The last time na naglihim ka sa akin, it didn't turn out nice, right? Sigaw ni Cecilia. Remember nung nag-cheat ka sa isang subject just because gusto mo ma-perfect yung exam? Para payagan ka ng papa mo na magpatuloy sa stage 2. Pero hindi ka pa rin naman pinayagan. Cecilia, baka may makarinig sa iyo. Bulong ni Sylvia sa kaibigan habang tumitingin sa paligid. Malalim ng gabi at wala ng tao sa paligid. Pero nakaramdam pa rin ng takot si Sylvia dahil baka may makarinig. Tapos na rin naman iyon. Hindi naman ako naparusahan, hindi ba? Dahil sinalo kita. Taniga si Sylvia sa kanyang kinatatayuan. Niligtas kita dahil kaibigan kita. Pinagtakpan kita. Kaya linggo-linggo akong naglinis ng swimming pool. Naiyak na wika ni Cecilia. Wala kang alam, Sylvia. Agad na napakunot noo si Sylvia at saka napabuntong hininga. So anong gusto mong palabasin? Na may utang na loob ako sa'yo? Natatawang tanong ni Sylvia. Hindi naman kita pinilit. Hindi naman ako nagmamakaawa sa'yo na gawin mo iyon. Ginawa ko iyon dahil kaibigan kita. Naluluhang tugon ni Cecilia. Pero hindi mo man lang na-appreciate iyon? Alam mo, Cecilia, ano ba talagang problema mo? Bakit big deal na big deal sa iyo yung hindi ko pagsabi na may nobyo na ako? Tanong ni Sylvia. Ikaw din naman naglihim sa akin na ibang course ang iti-take mo sa college. Naghalit ba ako? Ibang usapan na iyon, Sylvia. Sinira mo yung tiwala ko sa'yo. Akala ko ba magkaibigan tayo? Walang lihiman. Naiiyak na dagdag ni Cecilia. At sa iyo pa talaga nanggaling iyan, Cecilia? Natatawang sambit ni Sylvia. Akala mo ba hindi ko alam ang lihim mo na may gusto ka sa boyfriend ko? Nanlaki ang mga mata ni Cecilia at saka napalunok. Kailan mo balak sabihin sa akin iyon Hindi ko sinabi dahil alam kong ganyan ang magiging reaction mo. Bulong ni Cecilia. Dahil masaya kayo ni Ash. Dahil gusto ng taong gusto ko yung best friend ko. Natahimik si Sylvia at saka tinitigan ng maigi ang kaibigan bago naglakad palayo. Sylvia! Sylvia! Pagtawag ni Cecilia at saka agad na hinawakan ng braso ng kaibigan. Sylvia, makinig ka sa akin. Sorry. Bulong ni Cecilia at saka lumuhod sa harapan ng kaibigan. I am sorry. Wala akong intensyong agahin sa iyo si Ash. Hindi napigilan ni Sylvia ang maiyak ng mga oras na iyon. Mahirap din para sa kanya ang sitwasyong mayroon sila. Pero para sa ikakatahimik at ikakapayapa ng kanilang samahan,
ay napagdesisyon na lamang ni Sylvia na makipaghiwalay kay Ash. Sylvia, ano bang ginawa ko? Naluluhang sambit ni Ash. Sabihin mo lang at lahat gagawin ko, Sylvia. Just don't leave me. There's nothing wrong about you, Ash. It is just me, a problem. I wish you all the best. She deserve better. Wika ni Sylvia at saka hinawakan ng mukha ng lalaki. May mas makikilala ka pang mas better sa akin. You're the only one I really want. Bulong ni Ash at saka napaupo sa isang upuan. Aanin ko yung iba kong ikaw ang gusto ko. Agad na niyakap ni Sylvia ang lalaki ng mahigpit. Mahirap din para sa kanyang ginagawa. Ngunit dahil mas importante para sa kanyang kaibigan, ay isinakripisyo niya ang lalaking mahal niya. Sylvia. Mabilis na napalingon si Sylvia at saka itinaas ang kanyang mga kilay. Ano yung nabalitaan kong nakipaghiwalay ka kay Ash? It's my decision. Don't worry. Sambit ni Sylvia habang patuloy pa rin sa paglalakad. You don't have to worry about it, actually. Sabihin mo, what's the reason behind it? Tanong ni Cecilia habang patuloy pa rin sa paglalakad. May iba ba siya? May iba ka na ba? It's my personal reason. Mahinang tugon ni Sylvia at saka naghulog ng isang coin sa vending machine. Dahil ba sa akin? Rinig ni Sylvia ang panginig ng boses ni Cecilia. Kaya ka ba nakipaghiwalay? Dahil sa akin? Natahimik si Sylvia nung mga oras na iyon at saka pinindot ang isang kulay pula na pindutan. Mahal niyo ang isa't isa at matagal na kayo, pero bakit pinakawalan mo siya ng ganun-ganun lang? Naluluhang tanong ni Cecilia. Sylvia, you didn't need to do. You're more important for me, Cecilia. I don't want to hurt you every day. Bulong ni Sylvia at saka kinuwang isang lata ng soft drinks at saka ngumiti. Ay nun akong kami talaga. Para talaga kami sa isa't isa. Mabilis na niyakap ni Cecilia ang kaibigan, dahilan para lalo pang lumakas ang paghagulhol nito. Papa, pupunta ka po ba sa graduation? Magalang na tanong ni Sylvia sa kanyang ama, nakasalukuyang nagbabasa ng dyaryo. Magsispeech pa ako. How about Cecilia? Kasama rin ba siya sa honor? Tanong ng kanyang ama at saka humigop ng kape. Yes, Papa. Sambit ni Sylvia at saka ngumiti ng napakalawak. Ang galing naman. Huwag kang mag-alala. Pupunta kami para ng mama mo. Sambit ng kanyang ama at saka ginulang ang kanyang buhok. Galing naman ang anak namin. Kanino pa ba yan magmamana? Siyempre sa akin. Pagyayabang ng ina ni Sylvia at saka naglagay ng wing part ng pritong manok sa pinggan ng anak. Di ba paborito mong wing part, anak? Heto oh. Thank you, Mama. Masayang sambit ni Sylvia at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Akala ni Sylvia ay maayos lamang ang lahat, ngunit laking gulat niya noong marinig na nagsisigaw ng kanyang mga magulang. Bakit ba kailangan mong laging i-bring up yung babaeng iyon sa usapan? Huminahon ka nga, Matilda. Baka tumaas ang blood pressure mo. Bakit ba hindi mo mapuri yung anak natin nang hindi siya kinukumpara sa kaibigan niya? Noong marinig ang usapan ng kanyang mga magulang, ay doon na pagtanto ni Sylvia kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Alis na sana si Sylvia, ngunit naantala siya nung may parabang bumagsak sa kanilang sahig. Matilda! Sigaw ng ama ni Sylvia. Agad na napatakbo si Sylvia sa kanilang kusina. At saka tinignan ng tagpo. Nakita niyang nasa sahig ang kanyang ina at napapaligiran ito ng dugo. Mama! Sigaw ni Sylvia at saka nagtatakbo patungo sa kanyang ina. Mama, gumising ka! Sinubukan ng mag-ama na isugod sa ospital ang ginang. Ngunit patay na ito bago pa makarating sa ospital. Kulang ang 2 linggong pag-absent ni Sylvia upang makapagpahinga at magdalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina. Dahilan para magkaroon ito ng malungkot na ekspresyon sa ilang linggo nitong pagpasok. Dahil dito, ay nakaisip ng paraan si Cecilia upang kahit papaano ay mapagaan ang pakiramdam ng kaibigan. Sylvia, tara, kabayo tayo? Kagaya ni Cecilia sa kaibigan na
kasalukuyang nagliligpit ng gamit. Balak sanang umiling ni Sylvia, ngunit agad na tinitigan siya ng kaibigan na tila ba binabantaan siya. Inikot ni Sylvia ang kanyang mga mata at saka sinandal ang kanyang ulo sa dingding. I promise, it will be fun. Sambit ni Cecilia at saka umiti ng napakalawak. Wait! Sigaw ni Sylvia at saka nagsisigaw. Agad na natawa si Cecilia at saka sinimula ng pagkakabayo. Walang bantay na mag-a-assist sa kanila, dahilan para gawin na lamang nila ito nang walang gabay mula sa mga eksperto. Hindi pa ako gaano magaling sa ganito. Wait, ano bang hawakan ko rito? Tanong ni Sylvia. Mabilis na natawa at napailing si Cecilia na pagdesisyonan niyang lokohin ito. Hala, ano yan nasa buhok mo? Sigaw ni Cecilia at saka itinuro ang tirintas ng buhok ng babae. Agad na napatingin si Sylvia sa kanyang buhok at saka nagsimulang magpanik. Dahil dito, ay bigla ring nagpanik ang kabayo, kaya nagsimula itong magtatakbo. Hindi agad nakahawak si Sylvia, dahilan kung bakit agad na nahulog si Sylvia sa kanilang malawak na garden. Tumamang kanyang ulo sa isang bato, dahilan para unti-unting magdilim ang kanyang paningin. Agad siyang napasigaw, kaya agad na bumaba si Cecilia sa kanyang kabayo. Sylvia, okay ka lang ba? Sylvia! Napakaraming dugo yung lumalabas sa ulo mo. Dadalhin na kita sa hospital. Sigaw ni Cecilia at saka binuhat ang babae. Cecilia, bulong ni Sylvia. Cecilia, wala akong makita. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia nang marinig niya ang sinabi ng dalaga. Agad siyang napabuntong hininga at saka agad na napalunok. Hindi magandang biro yan, Sylvia, ha? Nanginginig na bulong ni Cecilia at saka napatingin sa paligid. Sylvia, hindi yan nakakatuwa, ha? Wala akong makita, pero hindi naman ako nakapikit. Buntong hininga ni Sylvia bago tuluyang umiyak. Cecilia, anong gagawin ko? Ramdam ni Cecilia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ilang minuto pang lumipas bago niya kinuha ang isang cellphone at saka nagsimulang kontakin ang ama ni Sylvia. Cecilia, hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko kaya ito. Humihikbing sambit ni Sylvia. Hindi ko kayang mabuhay nang walang nakikita. Hinigpitan ni Sylvia ang pagkakapit sa kaibigan, kaya sinubukan niya itong pakalmahin sa pamamagitan ng pagtapik sa likod nito gamit ang isa niyang kamay. Hintayin na lang natin si Tito, sambit ni Cecilia habang tinatanggal ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Bes, kumalma ka. Kumalma ka, please. Wala pang ilang minuto, ay agad nang nagtatakbong ama ni Sylvia patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Anong nangyari, Cecilia? Nag-aalalang tanong ng ama ni Sylvia. Papa, wala pa akong makita. Naiiyak na sambit ni Sylvia. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Papa. Okay, anak. Huwag kang mag-alala. Papunta na yung mga alalay natin. Po? Hindi na makakakita si Sylvia? Gulat na tanong ni Cecilia. Hindi niya napigilan ang manlumo. Tila ba wala siyang ibang sinisisi kundi hindi ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Noong magsimulang umiyak si Cecilia, ay mabilis na pinata ni Arturo ang dalaga. Wala kang kasalanan, Cecilia. Walang may gustong mangyari ito, okay? Huwag kang masyadong mag-isip ng mag-isip. Bulong ni Arturo. Mabuti pat, ihatid na kita sa bahay niyo dahil anong oras na. Hindi pa ako papasok bukas. Mananatili ako rito kasama si Sylvia. Sambit ni Cecilia habang umiiyak. Sa ganitong paraan lang ako makakatulong sa kaibigan ko. Ako po talagang may kasalanan ng lahat ng ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Cecilia. Alam naman natin na hindi mo intensyon ang pangyayaring ito. Bulong ni Arturo. Nakontak mo na bang nanay mo? Hindi pa po. Sambit ni Cecilia at saka dahan-dahang isinilid ang kanyang kamay sa kanyang bag. Ako na bahala. Ako nang tatawag. Tugon ni Arturo at saka kinuha ang kanyang cellphone. Wala kang kasalanan, okay? Simula nung araw na iyon, ay tumigil na sa pag-aaral si Sylvia
Lahat ng madalas niyang gawin ay di niya na nagagawa katulad ng dati. Umabot na rin sa punto na kinakailangan ng kanyang ama na magsimulang magtrabaho sa bahay upang matulungan ang kanilang mga kasambahay sa pag-aalaga sa kanyang anak. Paano yan? Ilang buwan na nating pre-practice itong musical natin, tapos mawawalan tayo ng main character? Kakayanin pa ba nating maghanap ng bago sa loob ng 3 linggo? Habang pinagmamasdan ni Cecilia na mag-usap ang kanyang makamag-aral, ay hindi niya napigilan ng mapangisi. Pagkakataon niya na upang makuha ang posisyong madalas niyang iniinsahe tuwing mag-isa siya sa kanyang kwarto. Ako na lang papalik kay Sylvia. Nakangising sambit ni Cecilia. Kitang-kitang pagkagulat sa mga mata ng kanyang mga kaklase. Sigurado ka ba? Kaya mo? Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase. Walang pag-aalinlangang tumango si Cecilia at saka ngumiti. Walang nakakaalam na memoryado niya ang bawat linya na karakter na ginagampanan ng kanyang kaibigan. Paulit-ulit niya itong sinasambit habang naliligo at bago pumasok sa eskwelahan sa harap ng salamin. Kaya mo bang kabisaduhin lahat ng mga ito? Tanong ng isa sa kanilang mga kaklase at saka ibinigay ang ilang papel. Sigurado ka bang kaya mo? Napangisi si Cecilia at saka tumango. Ngayon na wala na si Sylvia, ang laging unang choice ng lahat ay pagkakataon na ni Cecilia na patunayang kaya niya ring tapatan si Sylvia. Sino ng main character sa play natin? Si Cindy ba? O si Rara? Tanong ni Sylvia habang nakahawak sa isang unan. Kasalukuyan siyang pinapakain ng lugaw ni Cecilia. Hindi. Maikling sagot ni Cecilia. Sino na? Hindi ba sila yung ilan sa mga main characters? Sinong papalit sa akin? Tanong ni Sylvia. Sa bagay, siguro nalula yung iba sa haba ng script. Ako na yung papalit. Natahimik si Sylvia nung marinig ang sinabi ng kaibigan. Ako na yung magiging main character. I see. Bulong ni Sylvia. Nakaramdam ng hiya si Cecilia nung mga oras na iyon. Ramdam din ni Sylvia ang hiya sa bawat salitang binitawan ng kaibigan. Pinili na lamang ni Sylvia ang ibahin ng topic upang mabagong ambience. Paano dun sa spelling bee contest? At saka sa may business quiz bee? Sino nang magiging pambato? Napabuntong hininga si Cecilia at saka napalunok. Alam niyang mahalaga para sa kanyang kaibigan ang lahat ng mga iyon dahil matagal niyang pinaghandaan ng dalaga ang mga contest na ito. Ako na yung pambabato. Bulong ni Cecilia. Kita sa mukha ni Sylvia na nabigla at nalungkot siya nung marinig ang sinabi niyang kaibigan. Alam niyang dapat maging masaya siya, pero bakit parang may mali siyang nararamdaman? Sinadya ba ng kaibigan niyang lahat? Planado ba ang mga pangyayari? Maraming mga tanong na lumilitaw sa kanyang utak, ngunit pinili na lamang niyang tumahimik at matuwa para sa kaibigan. Congrats, Cecilia. I am so happy for you. Masayang wika ni Sylvia. Agad na napangiti si Cecilia at saka niyakap ng pagkahigpit-higpit ang dalaga. Sa totoo lang, I became really afraid na baka mag-iiba yung pagtanggap mo. Buntong hininga ni Cecilia. I will do my best para maging maganda yung presentation natin. Congrats, Cecilia. She did very well. Sambit ng guro ni Cecilia at saka inilahad ang kanyang kamay. Nagpakita ng malungkot na ngiti ang dalaga at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi katulad ng nangyari noon. Ay nabigo si Cecilia sa pagsungkit ng gold medal. Kitang-kita sa mukha nitong inis at lungkot dahil alam niyang makakarinig din naman siya ng mga bulungan mula sa ibang mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Anak, 3rd place is still a place. You should be happy. Paghabol ng guro sa babae. Hindi ka ba napaproud sa sarili mo? Dumingon si Cecilia at puno ng tubig ang kanyang mga mata. Hindi po. Buntong hininga ni Cecilia. Unlike Sylvia, I can't win a fucking award. Mabilis nang patingin ng matao sa kanilang paligid. Agad na hinigpitan ng gurong pagkakahawak sa kanyang balikat habang tumitingin sa paligid. Anak, please. Huminahon ka. Maraming tao, please. Calm down. Pagpapakalma ng guro. Let us not make a scene here. I know I will never be good enough. Tugon ni Cecilia.
Unlike Sylvia, hindi ko kayang manalo sa iba't ibang mga contest. Unlike Sylvia, hindi ko kayang panalunin yung school. Ma'am, narinig niyo po ba yung sabi-sabi tungkol kay Cecilia? Agad na napakunot noo si Sylvia at saka napatigil sa kanyang ginagawa. Gumawa daw po siya ng scene sa may isang school. Ano? Anong nangyari? Tanong ni Sylvia at saka napakunot noo. May nakaaway ba siya? May anak po kasi yung kaibigan ko na nag-aaral sa eskwelahan na yun. At pinag-usapan nila yung pagsisigaw ni Cecilia. Nakakahiya nga raw po. Sinabi ba yung dahilan kung bakit siya nagsisigaw? Tanong ni Sylvia. Yaya, pakitawagan naman si Cecilia. Narinig lang daw po na nabanggit yung pangalan yung ma'am. Agad na napakunot noon si Sylvia at saka itinuro ang sarili. Tama ba yung pagkakarinig ko, Yaya? Ako? Nabanggit yung pangalan ko? Pagkaklaro ni Sylvia. Paano nasamang pangalan ko? Wala rin pa akong ideya, ma'am. Ano bang pinag-usapan nyo? At tila ba nakakunot noong anak ko? Tanong ni Arturo at saka hinalikan ang noo ng anak. Ano bang nangyari? Nagwala raw po si Cecilia sa isang school. Sambit ni Sylvia at saka napabuntong hininga. Hindi ko po alam kung bakit pero... Ano? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Arturo. Tawagan natin si Cecilia. Mabilis na napakunot noo si Sylvia dahil sa ikinikilos ng kanyang ama. Hindi niya naiwasan ang magtaka sa paraan ng pag-akto nito. Lumipas ang ilang taon ay tuluyan na ngang graduate si Cecilia sa kursong Marketing Management. Samantalang si Sylvia ay nanatili sa kanilang bahay at napagdesisyon ng tumulong sa kanyang ama sa kanilang mga business. Ngunit dahil tumatanda na si Arturo, ay nakaramdam siya ng takot na baka tumandang mag-isang kanyang anak. Kaya inopen niya ang topic nito habang sila ay kumakain. Sylvia, what are your plans? Tanong ni Arturo bago uminom ng kape. Tumigil sa panguya si Sylvia at saka umiti. Bala ko pong ipagpatuloy yung clothing business na pangarap ni Mama before. No, I mean, about your marriage. May napupusuan ka bang lalaki? Mabilis na natawa si Sylvia at saka napailing. Pa, I don't have no plans. Tingin mo ba may gustong magpakasal sa katulad ko? Sambit ni Sylvia. Honestly, I would never even marry myself. Kung may gustong magpakasal, paniguradong dahil lang yun sa pera. Anak, maganda ka, matalino, mabait, talented. Bakit kung mag-akto ka parang pasan mong daigdig? Tanong ni Arturo. Meron at merong taong handa kang tanggapin sa pagiging ikaw. I don't think so. Sambit ni Sylvia. Kung meron mang handang magpakasal, I would be happy to marry them. Are you sure? Tanong ng ama ni Sylvia. Are you sure na magpapakasal ka kapag may lalaking gustong magpakasal sa'yo? Of course. Pero ang tanong, may taong gusto bang magpakasal? Umiiling na wika ni Sylvia. Ito ang dahilan kung bakit agad na kinuha ni Arturo ang kanyang cellphone at saka nagsimulang mag-message sa isang lalaki. Oh, Tita Arturo, bakit kaya yata biglang napabisita? Tanong ng isang lalaking kakatapos lang mag-shoot. Akala ko next week ka pa bibisita sa bahay. Ang totoo niyan, hindi na kasi ako makapaghintay. Sabihin sa'yo itong balita. Nakangising sambit ni Arturo at saka hinawakan sa balikat ang lalaki. Hindi ba't kilala mo naman ang anak ko na si Sylvia? Opo, sagot ng modelo habang nagpupunas ng pawis. Bakit niyo po biglang nabanggit? Gusto sana kitang ipakilala sa kanya. Sambit ni Arturo at saka napangiti ng napakalawak. May girlfriend ka na ba? Mabilis na umiling ang lalaki at saka napangiti na rin. Matagal na rin siyang may gusto sa babae. Ngunit wala siyang lakas ng loob na ligawan ito dahil mukhang masungit ito at madalas itong maging abala sa kanilang mga business. Nung makita ni Zion ang dalaga na nakatingin sa kawalan habang nagdidilig ng halaman, ay hindi niya napigilan ng mapangiti. Dahan-dahan siyang naglakad patungo rito upang hindi mahalata ng babae na may naglalakad patungo sa kanya. Ngunit laking gulat niya noong, sinong nandyan?
Matamlay na tanong ni Sylvia. Mabilis na napatigil sa paglalakad ang lalaki at saka sumandal sa isang dingding. Hello Sylvia, I'm Zion. Pagpapakilala ng lalaki. Mendez? Mabilis na natawa ang lalaki nung magsalita ang babae. Mas gwapong version ni Shawn Mendez. Pagyayabang ng lalaki. Too bad, hindi ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo. Sampit ng babae tsaka pinatay ang host. So sorry, si Shawn Mendez pa rin ang mas gwapo for me. Hindi alam ni Zion kung dapat ba siyang matawa. Umiyak sa sinabi ng babae. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan, dahilan para mapabuntong hiningang babae. Nandyan ka pa ba? Tanong ni Sylvia. Napangisang lalaki. Hindi naman nawala. Bulong ng lalaki. So, kamusta kayo ni Zion? Tanong ng ama ni Sylvia nung minsang mapaupo siya sa kanilang sala. What do you mean kamusta? We are great friends. Wika ng dalaga at saka umayos ng upo. We've been talking for months and we actually went to multiple parks kahit hindi ako nakakakita. Tapos great friends? Tanong pabalik ng kanyang ama. Anak, he is clearly into you. Then why don't he make a move? Tanong ni Sylvia. Anak, paano siya gagawa ng paraan para mapapasa iyo if you act like that? Tanong ni Arturo. Act like what? Sigaw ni Sylvia. Act like you don't want to date him. Buntong hininga ng kanyang ama. Seriously, he is obviously into you. I will never make a move. If he really likes me, he will find a way to get me. Tugon ni Sylvia at saka kinuha ang kanyang tungkod. Maglalakad na sana siya patungo sa kanyang kwarto, ngunit biglang may nag-doorbell. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan at saka napakunot noo. May bisita ka ba, Papa? Tanong ni Sylvia. Mabilis na napangisi sa Arturo nung sumilip siya sa bintana. Hindi mo naman sinabing ikaw may bisita. Sambit ni Arturo at saka ipinagbulang kanyang dalawang braso. Ha? Sinong papapuntahin ko ng ganitong oras? It is already past 8 p.m. nung tinanong ko si Yaya a while ago. Tugon ni Sylvia. Good evening po. Aminin man ni Sylvia o hindi ay nawala ang kanyang angas nung mga oras na iyon. Hindi niya napigilan ang sikretong mapangiti at mailing. Nagluto po kasi kami ni Mama ng lasagna. Baka lang po gusto nyo. Nako, nag-drive ka pa ng napakalayo-layo para lang maghatid ng pagkain. Salamat, iho. Masayang wika ni Arturo at saka sinalubong ang lalaking kakapasok lamang ng pinto. Good evening, Sylvia. Sambit ni Zion at saka naglagay ng lasagna sa isang plato at saka inilapag ito sa lamesa. Hindi ko alam kung mahilig ka sa lasagna o hindi. Pero baka magustuhan mo. Tumango si Sylvia at saka inilapag ang kanyang kamay sa lamesa. Kinapa niya kung saan nakalagay ang tinidor. At dahil dito, ay napagdesisyon na ni Zion na kunin ang tinidor at maghiwa ng kaunting portion ng lasagna at saka itapat sa bibig ng dalaga. Ibuka mo niyang bibig mo. Naghiwa na ako ng lasagna. Sambit ni Zion. Dahan-dahang ibinuka ng dalaga ang kanyang bibig at saka hinayin ang isinubong lasagna ng lalaki. Ngayon lamang nakatikim ng lasagna ang babae. Kaya paniguradong nagsisinungaling siya kapag sinabi niyang hindi niya nagustuhan ang lasa nito. It's good. Mahinang tugon ng dalaga. Ngayon lang ako nakatikim nito. I like it. Talaga? Masayang wika ni Zion. Then, I would love to make one again tomorrow. Okay lang po ba maghatid ulit? Nako, kahit araw-araw ka pang bumisita. Okay lang. Masayang sambit ni Arturo. Welcome ka dito, anak. ST, Zion. Masaya ako na nagustuhan mo, Sylvia. Okay lang ba kung bumisita ulit ako bukas? Pagtatanong ni Zion. Nagpanggap ang babae na parabang walang pakialam, ngunit hindi natinag ang lalaki. Dumalas ang kanyang pagbisita hanggang sa unti-unti nang nahulog ang babae. Nakita na lamang ni Sylvia ang sarili na naghihintay sa pagbisita ng lalaki. May hinihintay ka ba? Agad na napaayos ng upo si Sylvia at saka hinanap kung saan nanggaling ang boses ng kaibigan.
Wala naman. Natatawang wika ni Sylvia at saka umiling. Sabi ni Tito napapadalas ng pagpunta ng isang lalaki dito Sambit ni Cecilia at saka umupo sa tabi ng kaibigan. Nako, pumapaigibig ng kaibigan ko Hindi, kaibigan ko lang siya, Cecilia. Umiiling ng sagot ni Sylvia. He never made it clear na he likes me. What if hindi mo lang talaga makita na he is making an effort? Tanong ni Cecilia. He seems like a good guy naman, according to Tito. Why don't you take a chance with him? I'm scared, Cecilia. Bulong ni Sylvia. I am scared to rest. Ayoko maglaan ng time and effort to someone tapos sa huli, hindi rin pala mapapasakin. Anong gusto mong mangyari? Magsisi ka dahil hindi ka nag-try. Bundong hininga ni Cecilia at saka inayos ang buhok ng kaibigan. Go on. I bet he is worth the rest. Do you think so? Tanong ni Sylvia. Well, I don't know him, but mukhang boto naman sa kanya si Tito. Sambit ni Cecilia. After all, he knows what's best for you. Hindi ba? Matapos ang isang linggo, ay napagdesisyonan ni Sylvia na magtapat sa lalaki. Mahirap para sa kanyang mag-first move, pero dahil ipinaliwanag sa kanya ng kaibigan na baka ito ng una at huling beses na makakatagpo siya ng tulad ni Zion, ay wala siyang pag-aalinlangang pinapunta ito sa kanilang garden. Zion? Pagtawag ni Sylvia habang kinakapang daanan gamit ang tungkot. Agad na lumapit ang binata sa kanyang kinaroroonan at saka inalalayan ito. Anong meron, Sylvia? Bakit yata bigla mo akong pinapunta ngayon? May gusto ka bang i-share? Kailangan mo ng kausap? Sunod-sunod na tanong ni Zion. I like you. Direktang sambit ni Sylvia. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Zion noong mga oras na iyon. Napahawak siya sa kanyang labi at saka pinandilatan ng mata ang kaharap. Anong sabi mo? Gusto mo ako? Gulat na tanong ni Zion. Seryoso? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong ni Sylvia. Hindi napigilan ng lalaki ang maiyak at saka pinang mahigpit ang kaharap na babae. Hindi niya inakalang magtatapat ito ng nararamdaman sa kanya, kaya ganun na lamang siya kasaya. I like you too, Sylvia. Bulong ng lalaki. I will give my best to make you the happiest girl in the world. Sa pagkakataong iyon, ay tila ba nabunutan ng tinik ang babae. Ilang araw sumagi sa kanyang isipan na baka biglang umurong ang lalaki sa oras na magtapat na siya. Ngunit ngayon, at nanggaling na mismo sa lalaki, ay abot langit ang kanyang kasiyahan. Patungo sana sa Arturo sa garden upang kumuha ng bulaklak. Dahil may balak siyang pormahan, ngunit nagulat siya nung makitang magkayakap ang dalawa. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinicturean ito. Kitang-kita sa mukha ni Cecilia na naiinggit ito habang pinagmamasdan ng kaibigan habang naglalakad patungo sa altar. Kahit nabulag ito, ay napakarami pa rin nagmamahal at sumusuporta sa kanya. At bukod pa rito, ay kakasal na siya sa 7 taon niyang nobyo na si Zion. Dahil sa lungkot at inggit, ay nakapag-isip ng isang plano si Cecilia na maaring makasira sa pagkakaibigang nabuo ng ilang taon. Hello, Zion. Bati ni Cecilia sa lalaki nung makapasok ito sa kung saan nagpo-photoshoot ang lalaki. Kamusta? Mabilis nanlit ang mga mata ni Zion dahil hindi niya maalala kung saan niya nakilalang babae. I am sorry. I am terrible at remembering names. Who are you again? Pagkaklaro ni Zion. Mabilis na natawa si Cecilia at saka inayos ang kanyang buhok. I am Cecilia, your wife's best friend. Sambit ni Cecilia at saka ngumiti ng napakalawak. Remember? Dahan-dahang tumango si Zion at saka tumawa. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang sabihin at maging reaksyon, kaya tumango na lamang siya at saka isinuot ang jacket na nakapatong sa isang lamesa. What brought you here? Magalang na tanong ni Zion. My wife is not here. Ikaw actually ang pinunta ko rito. Sambit ni Cecilia at saka nagsuot ng kulay itim na cap. I want to go out with you. Hindi napigilan ng lalaking itaas ang kanyang kilay.
Sure asking out a married guy? Mabilis na natawa si Cecilia at saka napabuntong hininga. Oh, come on. I am asking you out to eat with you in a restaurant. Sambit ng babae at saka napabuntong hininga. Why would I ask you out? Still, bakit mo gustong kumain sa labas with a married guy without his wife? Tanong ni Zion. We're not even friends. Hindi napigilan ni Cecilia ang masaktan nung sabihin iyon ng lalaki. Tila ba hindi niya inasahan na magiging ganito ang kanyang reaksyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at saka natawa. Grabe, bakit ganyan ka magsalita? Umiiling ang sambit ni Cecilia. I didn't know na rude ka. Okay, let's reverse the situation. What if kaibigan ko ang asawa mo and asked to eat with you without him? Hindi ba't ang word din? Tanong ni Zion. Magiging word lang iyon if nag-iisip ka ng kung ano. Tugon ni Cecilia at saka kinuha ang kanyang bag. Never mind, sasabihin ko na lang kay Sylvia na masamang ugali mo. And you treat girls like shit. Hindi makapaniwala si Zion sa kanyang narinig. Dahilan para magsimula na siyang maglakad palayo. Mabilis na napangisi si Cecilia at saka binilisan ng paglalakad upang habulin ang lalaki. Nung makapunta sila sa isang parking lot na walang tao, ay agad na napangisi si Cecilia sa kanyang naisip na plano. Hinila niyang kamay ng lalaki at saka inilagay sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at saka agad na hinila ang kanyang kamay palayo sa babae. What the hell is wrong with you? Sigaw ni Zion sa babae. Are you out of your mind? Sige, isusumbong kita sa asawa mo na hinawakan mong dibdib ko kapag hindi ka sumama sa akin. Pagbabanta ni Cecilia. At anong magiging proof mo? Tanong ni Zion. You are sick in the head. Dahan-dahang tumingin sa taas ang babae. Dahilan para mapatingin na rin ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nung makakita siya ng isang CCTV. Kaming nagpatayo ng parking lot na ito. So may access ako sa system. Sambit ni Cecilia at saka napabuntong hininga. So, ano masasabi mo roon? Napabuntong hininga si Zion at saka tinitigan ng babae. Tingin mo ba maniniwala si Sylvia sa iyo? Tanong ni Zion. Ako ang asawa niya. At ako ang best friend niya bago ka dumating. Ako ang kasama niya. And to also add a cherry on top, ako ang nagtulak sa kanya na umamin sa iyo. Kaya kung tatanungin mo ako kung sinong paniniwalaan niya, walang duda na ako ang pipiliin niya. Sambit ni Cecilia at saka ngumiti. So, anong balak mo? Inikot ni Zion ang kanyang mga mata. Kahit na anong gawin niya, ay tila ba wala na siyang magagawa kung hindi ang pumayag sa nais ng babae. Yaya, nandito na ba si Zion? Malamig na yung sopas. Sambit ni Sylvia at saka sinuklayan ang kanyang buhok. Kanina ko pa siya hinihintay sa kwarto pero hindi pa siya pumapasok. Wala pa po, ma'am. Sambit ng isa sa mga yaya ni Sylvia. Anong oras na po? Hindi po ba siya nagsabi na malilate siya ng uwi? Wala naman siyang sinabi kanina. Tsaka naka-general yung phone ko. Wala namang tunog. Buntong hininga ni Sylvia. Nasaan na ba yung lalaking iyon? Dahan-dahan. Paalala ni Cecilia at saka inalalayan ang lalaki na humiga sa isang kama. Nung makahiga na ito sa malambot na higaan, ay agad nitong hinubad ang kanyang jacket. Pawis na pawis ito at mukhang lasing. I like you. Sambit ni Cecilia at saka humiga sa ibabaw ng lalaki. Agad na lumayo ang lalaki at saka umiling. What the heck? Reklamo ng lalaki at saka inayos ang kanyang buhok. Anong problema mo? What? Nandito ka sa bahay ko. FYI. Sambit ni Cecilia at saka tinanggal ang kanyang suot. Bakit hindi na lang ako ang piliin mo, Zion? Bukod sa kaya kitang alagaan, kitang-kita ko ang pangangailangan mo. Hindi naiwasan ng lalaking matawa. Double meaning ba iyan? Natatawang tanong ni Zion at saka hinawakan ang mukha ng dalaga. Hindi malaman ng lalaki kung dahil ba yun sa alak o dahil nakita niyang naguhubad ng kaharap na babae. Nakita na lamang ni Zion ang sarili na tumutugon sa mga halik ng babae. Nasundan pa ito ng nasundan, dahilan para magtaka si Sylvia
kung bakit napapadalas ang late ng pag-uwi ng kanyang asawa. Zion? Pagtawag ni Sylvia sa asawa nung minsan silang magkausap sa hapagkainan. Napapadalas na yatang late mong pag-uwi. Mabilis na napatigil sa pagkain ng lalaki at saka natawa. What do you mean? Tanong ni Zion. I mean, kahit dati naman, late na akong umuwi. Is there a problem with that? Wala naman. Sambit ni Sylvia at saka napabuntong hininga. I just wonder kung may problema ba sa inyo. Baka pwede ako makatulong. Thank you for your offer, love. Pero no need na. Sambit ni Zion at saka nagpatuloy sa pagkain. I think it would be better if mag-concentrate ka na lang sa business nyo dahil nakakita ako ng decline sa sales ng bago yung product. Tumango ang babae at saka nagpatuloy sa pagkain. Habang naglalakad patungo sa sala, ay naisipan ni Sylvia na pindutin ng isang pindutan upang magtawag ng isa sa mga kasambahay. Wala pang isang minuto, ay agad na ngang nagtatakbo ang isang kasambahay pataas. Ma'am, ano pong may tutulong ko sa inyo? Tanong ni Pam sa amo. Gusto niyo po ba ng cake? Bumili po kami. Birthday po kasi ni Ina. Wow, pakisabi happy birthday ulit. Yung regalo ko nasa may sala. Ilang taon na nga ba siya ulit? Tanong ni Sylvia. Papatulong ko lang sana hanapin yung bago kong biling shampoo. Hindi ko kasi makita. 32 na po si Ina. Sagot ni Pam at saka ngumiti. Sige ma'am, wait lang po. Dagdag ni Pam at saka sinimulan ang pagbukas ng mga cabinet. Miss Sylvia? Pagtawag ni Pam sa kanyang amo nung makakita siya ng isang shampoo. Ang hinahanap niyo po ba yung floral na shampoo? Oo Pam, salamat. Tugon ni Sylvia at saka agad na kinuha ang kanyang tungkod. Gusto ko nang maligo. Okay lang ba na magpasama? Walang problema ma'am. Sambit ni Pam at saka inalalayan ng amo. Habang naglalakad, ay agad na sumagis-isipan ni Pam ang kanyang natuklasan kagabi. Inayos niya ang kanyang damit at saka tinitigan ng amo. Ma'am, pwede pong magtanong? Pagbasag ni Pam sa kanilang usapan. Mahilig po ba kayo sa kulay pink na lipstick? Ayoko ng pink. Hindi ako nagpipink lipstick dahil mas bagay sa akin yung dark colors. Sambit ni Sylvia at saka inayos ang tali ng kanyang buhok. Bakit mo natanong? Napalunok si Pam nung mga oras na iyon at napakamot sa kanyang ulo. Ang totoo po niyan kasi nakakita ako ng... Love? Napatigil sa paglalakad ang dalawa nung may magsalita. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Natigilan sa pagsasalita ang babae dahil biglang dumating ang lalaki. Sinamaan siya ng tingin ng lalaki, dahilan para mapabuntong hiningang kasambahay. Ako na lang sasama sa iyo. Pagbubulong tayo ng lalaki. Nakaramdam ng takot ang kasambahay nung sabihin nito ng lalaki. Pam. Natigilan sa pagdidilig ng halaman si Pam nung marinig niyang sumigaw ang kanyang amo. Halos nabitawan niya ang kanyang hawak na hose, lalo na noong magsimulang maglakad ang lalaki patungo sa dako niya. Anong balak mong sabihin? Anong balak mong sabihin kay Sylvia ha? Akala mo ba maisahan mo ako? Sambit ni Zion at saka migpit na kinapitan ang kaharap na babae. Pilit na tinatanggal ni Pam ang kamay ng lalaki sa kanyang braso, ngunit mas lalo pa itong humihigpit. Anong sasabihin mo na nagloloko ako? Ang kapal ng mukha mo. Bakit po? Hindi po ba totoo? Tanong ni Pam. Napakarami pong lipstick sa mga polo nyo. Niloloko niyo po si ma'am. Pero wala po siyang ginawa, kundi ang suportahan at mahalin kayo. Wala kang pakialam. Naintindihan mo? Sambit ni Zion. Wala kang sasabihin at wala kang nakita. Oras na makarating kay Sylvia ang lahat ng ito. Sisiguraduhin kong matatanggal ka dito sa bahay at hindi ka na makakapagtrabaho pa. Binitawan ni Zion ng babae at saka nagsimulang maglakad paalis. Kahit na anong pilit na pagpigil ni Pam sa kanyang amo, ay wala pa rin itong ginagawa kung hindi ang ulit-ulitin ang panloloko. Umabot na sa puntong dinadala niya na ito sa kanilang bahay at nakakapa ni Sylvia ang heels ng kaibigan sa labas ng kwarto ng lalaki. Ipinagsasawalang bahala na lamang ni Sylvia ang lahat ng ito dahil mahal niyang lalaki. Ngunit isang araw ay hindi nakala ni Sylvia na magbabago ang kanyang buhay
dahil sa isang pangyayari. Zion? Pagtawag ni Sylvia habang nakahawak sa kanyang tungkod. Zion? Where are you? Kahit ilang beses na tawagin ni Sylvia ang pangalan ng kanyang asawa, ay wala siyang naririnig na sagot mula rito. Naging maingat siya sa pagkapas sa kanyang mga nadadaanang dingding. Dahil baka mamaya ay madisgrasya siya sa kanyang ginagawa. Nung makapa niyang isang hugis bilog na pindutan, ay agad niyang pinindot ito ng paulit-ulit upang mapunta sa kanyang kinaroroonan ang kanilang mga kasambahay. Wala siyang alam na pinapunta ni Zion ng mga kasambahay sa Palawan upang magbakasyon ng isang linggo. Nasaan bang mga tao? Bulong ni Sylvia sa sarili habang patuloy pa rin sa pagpindot. Napakarami namang kasambahay. Bakit wala ni isang umakyat? May nangyari bang masama? Matapos ang ilang minutong paghihintay ni Sylvia, ay napagdesisyonan niya nang maglakad ng paunti-unti. Dahil nakaramdam siya ng takot. Laking gulat niya nung biglang nakaaninag siya ng liwanag. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan dahil akala niya ay kinukuha na siya ng liwanag. Ngunit ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay nung makita niya ang kulay brown na sahig ng kanilang mansyon. Napahawak siya sa kanyang bibig at kasabay nito ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sinimula niya ang paglibot sa kanilang malaking mansyon dahil ngayon lamang niya nasilayan ang gandang meron nito. Hindi niya napigilan ng maiyak habang hinahaplos ang makulay na dingding, mga nakasabit na artwork, pati na rin ang mga prutas at gulay na nakalagay sa isang malaking basket. Natigilan si Sylvia nung makarinig siya ng isang kakaibang ingay. Para bang may isang babae naghahabol ng hininga. Dahilan para dahan-dahan siyang magtungo sa kinaroroonan ng nasabing tunog. Muli siyang nagpanggap na hindi siya nakakakita. Ngunit nung makakita siya ng isang high heels, ay hindi niya napigilan ng manghina. Dahan-dahan niyang kinuha ito at saka kinapa. Doon niya napagtanto na ito palang madalas niyang mahawakan tuwing nag-aayos siya ng sapatos. Sa kanyang pagkakaalam ay kailanman hindi siya nagkaroon ng ganito kalaking takong at nag-iisa lamang ang taong kilala niyang nagsusuot ng ganito kalaking takong, si Cecilia. Mabilis na napalunok si Sylvia at saka napabuntong hininga. Same time next week. Napatigil sa paghinga si Sylvia at saka agad na binitawan ang hawak niyang high heels. Dahil sa lakas ng tunog ng binitawang sapatos ni Sylvia, ay natigilan sa pag-uusap ang dalawa sa loob ng isang kwarto. Sino iyon? I thought nagbakasyon yung mga kasambahay mo. Hindi naiwasan ni Sylvia ang maluha nung marinig niya kung sino nagsalita. Kilala niyang boses na ito at ang nagmamay-ari nito ay walang iba kung hindi si Cecilia. Just don't mind it. Baka hangin lang or something. Mabilis na napawak sa noo si Sylvia sa pagkakataong iyon. Hindi siya tanga para isiping walang ginagawa si Cecilia at Zion sa isang kwarto. Kaya ganun lamang ang kanyang nararamdamang galit. Noong magbukas ang pinto, ay agad na tumayo si Sylvia at saka nagpanggap na wala pa rin nakikita. Kitang-kita ni Sylvia ang gulat sa mga mata ng babae at ng lalaki. Dahilan para agad natakpan ng lalaki ang bibig ni Cecilia. Hi love, anong gagawin mo? Tulungan na kita. Pagpipresenta ni Zion at saka hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Natawa na lamang si Sylvia sa kanyang loob. Dahil sa pagkakaalam ng dalawa ay hindi pa rin siya nakakakita. Sinenyasan niya si Cecilia na pumasok sa kwarto dahil baka makatunog ang babae na may kasama pa siya. Nagkunwari na lamang si Sylvia na nabitawan niyang tungkod sa direksyon ni Cecilia upang makita kung anong gagawin nitong plano. Kitang kaba sa mukha nito kaya agad siyang tumingin kay Zion na para bang humihingi ng tulong. Mabilis siyang pinulot ang tungkod ng asawa kaya agad na tumakbo palayo si Cecilia kaso na aksidente niyang nabangga ang isang vase. Zion, may iba ka pa bang kasama? Tanong ni Sylvia sa asawa. O ikaw yung nakabasag ng vase? Anong nangyari? May sugat ka ba? Don't worry love, walang problema. Hindi naman gaano malaki yung sugat ko. Sambit ni Zion habang nakatingin sa sugat na natamo ni Cecilia. Mabuti pa. Pumunta na tayo sa baba. Magluluto ako ng carbonara. Wait, kaninong shoes ito? Tanong ni Sylvia at saka umupo pang kapain ang nahawakan niyang high heels kanina. Mabilis na pinulot ni Zion ang high heels at saka itinapon sa loob ng kanyang kwarto.
Hindi makapaniwala si Sylvia sa panggagagong ginagawa sa kanya ng asawa. Kung nagagawa nitong paglaruan ng kanyang pakiramdam sa ganitong paraan, ay marahil kaya rin itong gagawin siya sa ibang mas malalang sitwasyon. Ha? May tinapon ka ba? Nagtatakang tanong ni Sylvia at saka ipinagbulang kanyang dalawang braso. May inililihim ka ba sa akin? Kitang-kita ni Sylvia ang panlalaki ng mga mata ni Zion at saka pagtingin kay Cecilia na nasa loob ng kanyang kwarto. What are you talking about? Tayong dalawa lang tao rito. Are you okay? Maybe you need rest. Sambit ni Zion at saka inakbayan ng asawa. You should rest while I am preparing your favorite carbonara. Okay? Laking gulat na lamang ni Sylvia noong makitang makasabay niya sa paglalakad ang kanyang kaibigan na si Cecilia. Hindi niya napigilan ng mapasigaw, tilan para mapatigil din ang babaeng nakasuot ng palda at bra. What happened? Tanong ni Zion. Di ba sabi mo tayo lang dalawang nasa bahay? Bakit nakakarinig ako ng yapak? Pagdadahilan ni Sylvia. Huwag mo nga akong takutin, Zion. Hindi kita tinatakot. Baka guni-guni mo lang iyon. Alam mo, sige na. Maligo ka at magbihis. Magpiprepare ako at magde-date tayo ngayong araw dahil wala yung mga yaya natin. Ha? Nagtatakang tanong ni Sylvia. Bakit wala sila? Pinagbakasyon ko sila. Deserve nila iyon. Noong mga oras na iyon, ay napapaisip si Sylvia kung totoo bang winiwika ng kanyang asawa. Napakaraming tumatakbo sa kanyang isipan habang inaalalayan siya ng kanyang asawa sa isang kwarto. Bakit bigla mo yata silang pinagbakasyon? Alam mo naman na hindi ko kayang mag-isa. Malungkot na tugon ni Sylvia. Alam mo namang hindi ako normal. Love, wala akong pake kung normal ka man o hindi. Nandito naman ako Hinding-hindi kita iiwan. At hinding-hindi ako hanap ng iba. Hindi magawang mapangiti ni Sylvia nung mga oras na iyon. Para bang hindi na siya naniniwala sa mga salitang binibitawan ng lalaki. Kaya ganun na lamang ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nung magpunta sa banyo ang babae, ay hindi niya napigilan ng mapahagulhol. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, ay hindi niya akalaing mangyayari ang lahat ng ito. Patuloy pa rin sa pagpapanggap si Sylvia kahit paulit-ulit siyang nasasaktan. Tila yata nasanay na siya sa sakit. Ngunit isang araw, ay hindi niya inakalang mas may ilalala pa ang kanyang nakita. Noong dahan-dahang buksan ni Sylvia ang pinto ng kwarto ng kanyang asawa, ay laking gulat niya nung makita niyang nakapatong ang lalaki sa babae. Zion? Pagtawag ni Sylvia. Nung makita siya ng dalawa, ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. At para hindi makagawa ng ingay ang babae, nasa ibaba ay agad niyang tinakpan ang bibig ni Cecilia. Yes, love? Tanong ni Zion habang nakapatong pa rin sa babae. Anong problema? Naluluha ng babae pero pinilit niya pa rin ang magkunwaring walang alam. Nasaan ka? Tanong ni Sylvia habang iniikot ang kanyang paningin. I need your help. May ginagawa lang ako, love. Baba ka na lang muna. Sunod ako. Sambit ni Zion habang nakatingin kay Cecilia. I'll be there later. May tatapusin lang ako. Okay. Bulong ni Sylvia at saka dahan-dahang naglakad palabas. Nung tuluyan na siyang makalayo, ay hindi niya napigilan ng maiyak. Hindi niya inakalang magagawa sa kanya ng lalaki ang lahat ng ito. Umupo siya sa may hagdan at saka sinimulan ng pag-iyak. Ma'am Sylvia? Tanong ni Pam nung makita niyang amo. Mabilis na niyakap ni Sylvia ang kasambahay. Dahilan para lalong magulat ang babae. Nakakakita na po kayo? Bulong nito. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Sumama po kayo sa akin. Hindi alam ni Zion na nakakakita na ako. Bulong pabalik ni Sylvia. Tungkol saan bang sasabihin mo? Bala ko na sana pong sabihin sa inyo ito matagal na. Pero tuwing sasabihin ko ito, laging saktong dumadating si Sir Zion. Malungkot na wika ni Pam habang tumitingin sa paligid. Ilang beses po na akong nakakakita ng kulay pink na lipstick sa polo ni Sir. Tinakot niya rin po ako. Huwag niyo na lang po sana ipaalam na akong nagsabi. Tumango si Sylvia at saka napalunok. Nasaan si Papa? Nandito ba siya? Sa loob ng isang buwan, ay palihim na prinoseso ni Sylvia ang lahat ng papeles para sa pakipaghiwalay niya kay Zion.
Doong matapos ay napagdesisyonan niyang pahiyain ng dalawa habang nagre-report ang kanyang asawa. And this is the end of my report. Sabi ni Zion at saka inaayos ang kanyang korbata. Nice visuals. Sabi ni Sylvia at saka pumalakpak. Mabilis na napangiti si Zion, ngunit agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. What? Did you just say nice visuals? Sabi ni Zion at saka napahawak sa bibig. Nakakakita ka na? Kailan pa? Mabilis na nagbulungan ng mga board members at kitang-kita sa mukha ni Zion na masaya ito para sa asawa, ngunit wala pa ring buhay ang mukha ng babae. I am really happy for you, girl. Sa wakas, nakakakita ka na. Sambit ni Cecilia. Kitang-kita ko lahat. Pagdidiin ni Sylvia at saka tumayo. Kumuha ito ng maraming mga papel galing sa kanyang bag at saka sinabi ito sa loob ng conference room. Kitang-kitang pagkagulat ng lahat ng taong naroon, kabilang na ang kanyang ama. Puno ng litrato ni Zion at Cecilia habang naghalikan sa mga papel. Pati yung panggagago niyo sa akin. Lahat-lahat. Sigaw ni Sylvia at saka lumapit sa babaeng naluluha. Sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas, tilan para bumagsak ito sa sahig. Agad na nagpunta si Zion sa kinaroroonan ng dalawa at hinawakan ng balikat ng asawa. Love, please, don't do this. Let us settle this later sa house. Bulong ni Zion. Isa ka pa. Sigaw ni Sylvia at saka sinampal ng pagkalakas-lakas ng lalaki. Magsama kayong dalawa. Mabilis na nagsimulang maglakad palabas ng conference room si Sylvia, kaya agad siyang hinabol ng kanyang ama. Sylvia, what the hell is that? Anong ginawa mo? Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Sylvia dahil sa sinambit ng kanyang ama. Mali ba yung pagkakarinig ko? O sadyang mali lang talaga yung sinabi mo? Tatatawang tanong ni Sylvia. Papa, ako yung naloko. Bakit parang sa akin ka pagalit? Anak, hindi mo na dapat pinahiya yung dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia nung mga oras na iyon. Hindi niya inakalang kakampiyan pa ng kanyang amang dalawa. Oo, nasaktan ka. Pero tingin mo ba, tamang venue iyon para ilabas yung nararamdaman mo? Ako ang naloko, hindi ikaw, Papa. Ako magdidesisyon kung kailan at saan ko balak pahiyain yung mga taong nanakit sa akin. Naluluwang sambit ni Sylvia. Hindi na ikaw yung Sylvia na nakilala ko. Bulong ni Arturo. Mabilis na napangisi si Sylvia at saka napailing. Kinilala mo ba talaga ako? Tanong ni Sylvia at saka nagsimulang maglakad palayo. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang bahay upang mag-impake ng kanyang mga damit. Ma'am, bulong ni Pam. Saan po kayo pupunta? Mag-iingat ka dito. Lalayo na ako. Sambit ni Sylvia. Siyang tatay ko. Parang ako pang sinisisi dahil pinahiya ko yung asawa ko at yung best friend ko. Hindi ko kakayaning manirahan sa bahay na may ganong klase ng tatay. Po? Nagawain ni Sir Arturo? Tanong ni Pam. Kung aalis kayo, sasama ako. Gusto ko po kayong tulungan. Huwag na, Yaya. Pagtanggi ni Sylvia at saka sinarado ang kanyang malata. Magsisimula ulit ako sa una. Wala akong maibibigay sa iyo na sweldo. At saka, isa pa. Kahit may galit ako kay Papa, ayoko namang iwan mo siya rito. Alagaan mo siya para sa akin. Hindi napigilan ni Pam ang maiyak at yakapin ang kanyang amo. Hindi napigilan ng babaeng maiyak na rin. Hindi niya inasahang may taong nagmamahal pa pala sa kanya sa loob ng kanilang bahay. Babalik ako para kunin ka. Huwag kang mag-alala. Bulong ni Sylvia. Lumipad ng ibang bansa si Sylvia upang tuparin ang kanyang pangarap na maging aktres. Nag-audition siya sa iba't ibang mga agency at laking gulat niya nung makakita ng isang pamilyar na tao. Oh, Sylvia? Ikaw na ba iyan? Tanong ng lalaki at saka ngumiti. Wala pa ring pinagbagong itsura nito. I never thought I would see you here. Mabilis na ngumisi si Sylvia at saka napabuntong hininga. Ilang taon na rin ang nakalipas nung huli silang magkita. I am happy to meet you again, Ash. Bulong ni Sylvia. How have you been? Ngumiti ang lalaki at saka napakamot sa kanyang batok. That's crazy.
I am sorry at nangyaring lahat ng iyon sa iyo. Bulong ni Ash at saka humigop ng tsaa. I wonder kung kakalat yung balitang iyon sa Pilipinas. After all, isa sa mga kilalang kumpanya yung pagmamayari nila. I am pretty sure binayaran ni Papa yung mga tao roon na huwag ikalat yung problemang iyon. After all, ang importante lang naman sa kanya ay yung business. Sambit ni Sylvia tsaka kumagat ng isang burger. Ang hirap magsimula sa una. Pero kaysa manirahan ako sa bahay na yon, mas okay na sa akin nang umalis. Kung wala ka pang pwedeng matuluyan, pwede kang manatili muna sa bahay ko. Pag-aalok ni Ash. After all, mag-isa lang naman ako sa bahay at maraming kwarto roon. Wala kang asawa o partner? Tanong ni Sylvia. Wala. Matipid na sagot ng lalaki. Sa ngayon, I enjoy producing films. And since nandito ka na rin naman, gusto mo bang maging part ng gagawin kong palabas? I won't say no sa opportunity niya iyan, Ash. Tugon ni Sylvia. Dahil unti-unting nainganyo ang babae sa palabas na kanilang ginagawa, ay unti-unti nang nawala sa kanyang isipan ang mga taong nanakit sa kanya. Marahil, masyado na siyang pagod at masaya habang ginagawang nais niya, kung saan ay ang pag-arte. I am sorry that I might sound weird, but you guys look good together. Sambit ng isa sa mga aktor nung makita niyang nagtatawanan ng dalawa. Mabilis na namula ang dalawa, dahilan para mapailing si Ash. She's my friend back in the Philippines. Sambit ni Ash at saka ngumiti. She really does her best to make everyone happy. She excels at everything. She pour her heart out. That's why I won't ever question her excellence. That's too much. Tumatawang sambit ni Sylvia at saka umiling. I just like acting. I am just really grateful to be part of this team. At the end of the day, we all know how you did really well in your character. We are looking forward to seeing you more on TV. Sambit ng isang veteranang aktres at saka hinawakan ng balikat ng babae. Thank you. I would love to work with you again in the future. Napalunok ang babae at saka napangiti. Nagkatinginan sila ng lalaki, dahilan para lalo pang mamula ang babae. Natapos ang ilang taon at tuluyan na ngang naging isang sikat na aktres sa ibang bansa si Sylvia. After all, I think, nabuhay ka talaga to be a star. Sambit ni Ash, habang naglalakad kasama si Sylvia. Ever since, nung mga teenager pa lang tayo, talagang sikat ka na. Marami lang akong na-brainwash noon at maraming nadala sa kung ano-anong pinaggagawa ko. Kaya sumikat ako sa school. Ikaw lang naman yung naka-appreciate sa totoong ako. You think so? Tanong ni Ash at saka napailing. Inom na sana siya ng kape sa isang cup, ngunit biglang may lumapit sa kanilang ilang babae. Hello po, pwede po bang magpa-picture? Tanong ng isang maliit na babae. Fan niyo po ako. Mabilis na tumango si Sylvia at saka inalalayan nito. Sino pong magpapapicture? Tanong ni Sylvia at saka napatingin sa mga babae. Ako na lang. Pagbubuluntar ni Ash at saka kinuha ang cellphone. 1, 2, 3, smile. Mabilis na ngumiti ang mga babae at kasunod nito ang ilang flash ng camera. Thank you po. Yung trailer po ng Secret. 5 million views na, isang araw pa lang. Sambit ng isa pang mga fans. Congrats din po Sir Ash. Balita ko po, nanalo yung isa sa mga movies nyo ng napakaraming awards kagabi. Thank you. Sambit ni Ash at saka ngumiti ng napakalawak. As much as we love to chat with you guys, pero kailangan na naming umalis. May taping pa kasi kami for Sylvia's next series. Thank you everyone. Ingat po. Paalam ng mga fans at saka kumaway sa dalawa habang naglalakad ito palayo. Masanay ka na. Paniguradong yung mga susunod na series mo will dominate the streaming sites dahil bukod sa magagaling ang mga cast, ay maganda ang plot. I hope magdilang anghel ka, Ash. Sambit ni Sylvia at saka hinawakan ng kamay nito na biglang lalaki sa ginawa ng babae. Sylvia, nasa labas tayo. Baka may makakita sa atin. Sambit ni Ash at saka pumasok sa isang van. Alam mo pa naman ng mga fans ngayon. I don't really mind. Kilala ko mga fans ko at hindi sila mga toxic.
At saka, ang tatanda na natin, matagal na rin tayo pareho sa industriya. Sambit ni Sylvia at saka sinirado ang pinto ng van. Magtatatlong taon ang magkarelasyon ng dalawa at pinili nilang huwag itong ipaalam sa publiko. We'll be fine. Sambit ni Sylvia at saka tinapik ang kanyang nobyo. Iyon ang inakala niya. Inulan ng maraming batikos ang dalawa dahil maraming nagsasabi na hindi deserve ni Sylvia ang tulad ni Ash. Naapektuhan ang kanilang relasyon simula nung araw na iyon, pati na rin ang pakikitungo nila sa isa't isa sa harap ng maraming tao. Ash, do you think it would be nice if I... Hindi natapos sa pagsasalita si Sylvia dahil agad na tumango ang lalaki. Just do what you like, and I am sure it would turn out well. Tugon ni Ash at saka inayos ang kanyang suot na cap. Naiwang nakatayo ang babae malapit sa tent habang pinagmamasdan ang lalaki na maglakad palayo. Are you ready, Sylvia? Tanong ng isa sa mga direktor. Agad na tumango si Sylvia at saka nagtungo sa set. And action! Sigaw ng direktor at saka pinagbasta ng dalawang aktor na naglalakad sa parke. Walang binibitawang linya ang dalawa, ngunit ang palitan ng kanilang titig ay talagang nakakabighani. Kitang-kita sa kanilang mga mata na para bang mahal na mahal nilang isa't isa. Noong ilapat nila ang kanilang mga palad sa isa't isa, ay hindi napigilan ng mga nag-handle ng props ang mapangiti. Nung makita ni Ash ang mga ito, ay doon niya napagtanto na mahirap nga talagang magmahal ng isang sikat na tao. Nung pagkakataong iyon, ay nihiling na lamang niya na sana'y hindi sikat ang kanyang nobya dahil sa pangalawang pagkakataon ay mukhang hindi na naman mag-workout ang relasyon na meron sila. Cut! Sigaw ng direktor. Agad na lumayo sa isa't isa ang dalawang artista at saka nagtungo sa silungan. You guys did well. Sambit ng isa sa mga makeup artist. The chemistry between the two of you is so good. Thank you. Pagpapasalamat ng dalawang aktor. Nung ilibot ni Sylvia ang kanyang paningin, ay nakita niyang kanyang nobyo na nakatingin sa di kalayuan. Nginitian niya ito, ngunit mabilis na inilis ng lalaki ang kanyang tingin. Talagang itutuloy mo ang plano mo? Tanong ni Ash nung makita niyang nakatingin sa laptop ang nobya. Ilang taon nang nakalipas, Sylvia. If there's one thing na kailangan mong aksikasuhin, it would be your acting career. Hindi ka ba masaya sa kung anong meron ka ngayon? Of course, masaya. Pero it doesn't mean na hindi dapat sila mag-suffer. Ano iyon? Matapos ang lahat? Ganun-ganun na lang iyon? Hindi man lang ako hinabol ni Papa sa Amerika. Hindi man lang niya ako kinontak. I keep on wondering kung minahal niya ba talaga ako bilang anak niya. O mas mahal niya yung gagong iyon. Ngayon na meron na akong kasikatan, gagamitin ko yung pagkakataong ito para mapatumba sila. Paliwanag ni Sylvia. At saka in the first place, hindi naman ganun kalala ang gagawin ko. I-endorse ko lang naman yung perfume na gawa ko para bumagsak yung sales nila at ma-stress sila. Pwedeng-pwede kong saktan ang mga taong iyon, pero hindi ko iyon gagawin. Papahirapan ko lang sila at paparanas ko kung anong pakiramdam ng maagawan. Kung dyan ka masaya. Buntong hininga ni Ash at saka nagbigay ng ilang folder. Yan ang lista ng mga investors at business partners ni Zion at Cecilia. Nandiyan na rin yung contact number nila. Agad na napangiti si Sylvia at saka agad na niyakap ang kanyang nobyo. Tangina. Bulong ni Zion habang nakitingin sa kanyang computer. Mabilis na tinapik ni Cecilia ang ulo ng asawa at saka pinagsabihan nito. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Nakikinig yung anak natin, oh. Saway ni Cecilia. Huwag kang magmura. Hindi ko malaman kung bakit sabay-sabay na nagsialisan yung mga business partners at investors natin. Hindi nila sinasabi kung anong rason. Tugon ni Zion. Now tell me, sinong hindi mapapamura? Calm down. I am pretty sure we would do something about it. Sambit ni Cecilia at saka napabuntong hininga. Hello, Mr. Su. I am 100% sure na hindi kayo magsisisi sa pagpili sa brand namin. Wika ni Sylvia. I'll just need to finish the shoot then. Pag-usapan na natin mamaya yung deal. Okay? Okay, bye. I hope you won't have regrets in doing all those things. Sambit ni Ash at saka inayos ang kanyang buhok. Well, deserve din naman nila lahat ng iyon. I know, right?
Bulong ni Sylvia at saka napabuntong hininga. I'll make sure na hindi na sila makakabangon pa. Simula pa lang ito. Guess what? Bulong ni Sylvia sa asawa. Nagsilipatan sina Mr. Su sa isang brand, Zion. Brand ni Sylvia iyon. Kinakalaban niya tayo? Bulong ni Zion. Matapos ng ilang taon, ngayon siya maghiganti. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano dyan. Ang gawa natin ng paraan ay kung paano natin mapapabalik yung mga mahalagang tao sa business natin. Buntong hininga ni Cecilia at saka nagbigay ng gatas sa anak. Tumalala na rin ang kondisyon ni Papa at alam kong gugustuhin na makausap si Sylvia. Sa ganitong sitwasyon, tingin mo papayag si Sylvia? Kinalimutan na tayo nun. Baka mas posible ko pang kainin yung suka ko kaysa bumalik yun at makipag-usap sa inyo. Wika ni Zion. Mas okay na lang siguro kung hindi na kayo mag-usap. Sa dinami-dami ng mga bagay na pwede mong ikumpara, sa suka pa talaga? Tanong ni Cecilia. Anyways, hiling ni Papa na magkaayos kami bago siya mamaalam. After all, bago siya naging isang star sa ibang bansa, naging anak pa rin siya ni Papa. I'll be flying to Philippines para sa pagpopromote ng aking perfume brand. Want to join? Tanong ni Sylvia. Mabilis na inikot ni Ash ang kanyang mga mata at saka inilapag ang hawak niyang briefcase. Isang oras mong pinag-intay yung mga staff kanina, Sylvia. Talk about professionalism. And also, hindi lang ito yung unang beses na hindi ka sumipot on time. Saway ni Ash. Wala ka pa sa tuktok, lumalaki na yung ulo mo. Chill. Marami rin ang mga artistang dumadaan sa ganon. At saka, may kwento ako sa'yo. Naka 100,000 pre-order ako sa newest brand ko. Mas malaki sa pre-order ng newest perfume ni na Cecilia. Masayang wika ni Sylvia at saka bumuntong hininga. I can't wait to see them losing. Yan bang inatupag mo kaya late ka nakarating sa set? Tanong ni Ash at saka napahilamos. Hindi ka naman ganyan dati ah. Well, ito na yung chance ako para makabawi. Hindi pa ba ako? Tanong ni Sylvia. Bakit parang hindi ka yata masaya? Sylvia, I support you dahil mahal kita. Pero sana naman, huwag mo idama yung pagiging boy artista mo. Sa galit mo kina Cecilia. Hindi lang sa iyo umuikot ang mundo. Sambit ni Ash at saka napabuntong hininga. Marami ring ginagawa yung mga tao sa paligid natin. Hindi lang ikaw ang dapat na intindihin. Alam natin pareho na kung meron mang dapat makaintindi sa akin, wala yung iba, kung hindi ikaw, Ash. Alam mo kung anong mga naging paghihirap ko, Ash. Sambit ni Sylvia. I know. Paglilinaw ni Ash. I am not invalidating your feelings. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, na you can do better. Don't. You know what? Hindi naman kita pinipilit. Kung ayaw mo, edi huwag ka nang sumama. It's not like things will change kapag sinamahan mo ako. Sambit ni Sylvia at saka inikot ang kanyang mga mata. Boyfriend pa naman din kita, pero parang ikaw pang pumipigil sa akin. Then stop dating me then. Matapang na sambit ni Ash. I won't tolerate that kind of behavior in this industry. Tinignan na lamang ni Sylvia ang lalaki habang naglalakad ito palayo. Sylvia? Mabilis na napalingon ng superstar at saka napakunot noo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang shades at saka napabuntong hininga. Ilang taon na rin ang nakalipas at sa dinami-dami ng unang niyang pwedeng makita. Bakit si Cecilia pa? Hello. Pagbati ni Sylvia habang nakatingin sa sahig. It's been a while. I need to talk to you. Agad na nag-iba ang itsura ni Sylvia nung sabihin nito ng babae. Bago pa lang sila maglakad palayo, ay agad na nagsilitaw ang napakaraming fans. Ito ang dahilan kung bakit agad na nagpunta ng ibang direksyon ng artista. Balita namin, umaarangkada na yung sales ng perfume mo kahit hindi mo pa talaga nalalaunch ng bongga yung set. Sambit ng isa sa mga nag-i-interview. Actually, na-surpass na ng mga silver perfume yung sales ng corner perfume. Kaya congratulations po, Miss Sylvia. Agad na nagpalakpakan ng mga audience, tilan para mapangiti na rin si Sylvia. Thank you. Actually, super thankful talaga ako sa mga Filipino fans ko dahil grabe talaga sila mag-support. As in super bait at super supportive nila. Masayang sambit ni Sylvia at saka napahawak sa kanyang dibdib. I am genuinely thankful talaga.
Yes, so, if okay lang magtanong what is the reason behind it? I mean, sino o ano yung inspiration mo sa paggawa mo ng perfume? Napabuntong hiningang actress at saka napangiti. Doon niya napagtanto na hindi naman talaga niya nais na gumawa ng pabango. Gusto lang niya matalo at tapatan ang pagmamayari ng dating kaibigan. Sabihin na lang natin na may gusto akong patunayan. Tumatangong sambit ni Sylvia. And gusto kong i-expand yung kaya kong gawin. I mean, aminado ako na hindi talaga ako super galing sa lahat ng bagay. Pero once na ilaan ko yung puso ko roon. Sa pagkakataong iyon, ay bigla niyang naalala si Ash. Madalas itong sabihin ng kanyang nobyo. Kaya hindi niya napigilan ng matawa bigla. I am sorry. I didn't know exactly what to say. Pero kasi, once I set myself sa isang bagay, I try my best talaga to succeed. Parang failing is not an option. Ganon. Tugon ni Sylvia. So bukod sa launching ng perfume set, may baka pa bang dahilan kung bakit ka nagpunta rito sa Pilipinas? Tanong ng isang interviewer at saka umiti ng napakalawak. Well, gusto ko lang talagang ma-meet yung mga fans ko dito sa Philippines. Buntong hininga ni Sylvia. So like, I am just here for like a week since kailangan na naming ituloy yung pagtitaping. We are really happy na you decided to visit us here in the Philippines. And we will always be proud of how far you've come in this industry. Agad na napangiti si Sylvia at saka agad na tumango. I am beyond thankful po. Thank you so much. Wika ni Sylvia at saka ngumiti ng napakalawak. Thank you for everything. Goodbye. Sylvia! Pagtawag ni Cecilia. Sylvia, please, talk to me. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang artista na para bang walang naririnig dahil napapaligiran siya ng fans at sabay-sabay ang pag-iingay ng mga ito ay ginamit na lamang ni Sylvia na para nito pang maiwasan ng babae. Sil! Ah! Agad na napatigil ang lahat noong biglang bumagsak sa sahig ang isang babae. Noong mapalingon si Sylvia ay nakita niya si Cecilia na nakadapa sa lupa. Paniguradong nagsisinungaling siya kapag sinabi niyang hindi siya naawa rito. Dahilan para agad siyang tumakbo upang tulungan itong tumayo. Sunod-sunod ang mga taong kumukuha ng picture. Pero baliwala lamang ang lahat ng iyon kay Sylvia noong mga oras na iyon. Nakakaawang itsura ng dati niyang kaibigan at mukhang wala pa itong tulog. Kaya inaya niya ito sa loob ng kanyang van. Kalikaliwa ang mga bulungan at pansin ng mga biglang pagtataas ng kilay ng mga ilan dahil wala silang ideya kung bakit pinapasok ng artistang babae sa loob ng van. Wala pang isang araw ay agad kumalat ang lumang mga litrato ng dalawa dahilan para malaman ng publiko ang connection meron ng dalawa. I need to tell you something. Bulong ni Cecilia. Patuloy lamang sa pagkain ng artista. Kasalukuyan silang nasa kondo ni Sylvia at kumakain sila sa isang malawak na lamesa. Sylvia, listen to me. Nakikinig ako. Huwag mo akong sigawan. Buntong hininga ni Sylvia at saka ibinaba ang hawak na kutsara. Ano ba yon? Why don't you just spill it already? Magkapatid tayo. Bulong ni Cecilia at saka napahawak sa isang babasaging baso. Anak ako ni Papa sa ibang babae. Ano? Nagtatakang sagot ni Sylvia. Anak ako ni... No, hindi ko sinabing ulitin mo. I am just baffled. Bakit never sinabi sa akin ni Papa ang tungkol dito? After how many years? Tanong ni Sylvia. I can't do this. Stop this bullshit. I wish it was just a bullshit. Sigaw ni Cecilia at saka napahawak sa kanyang noo. Pinagbustan lamang ni Sylvia ang babae habang patuloy ito sa pag-iyak. After everything, I wish I could change a lot of things. I have a lot of what-ifs. I wish hindi ko kinuwasisahan sa iyo. Hindi niwasan ni Sylvia ang manlambot. Matapos ang lahat, ay kaibigan niya pa rin si Cecilia at inaamin niyang mas matagal ang kanilang pagsasama bilang magkaibigan kaysa mga taon na nagkahiwalay sila. I feel like a piece of shit. Umiiyak na sabit ni Cecilia. Acceptable naman kung hindi mo ako mapatawad agad. But gusto kong bumawi. I want to do better. I want to be a nice sister to you. Even it takes years, perhaps decades, maghihintay ako. Tumayo na si Sylvia
dahil ramdam niyang malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. "I-guide mo ako kay Papa," bulong ni Sylvia. Nung makarating ang magkapatid sa isang hospital, ay nanlaki ang mga mata ni Cecilia. Nung makita ang sobrang payat ng kanyang ama, kitang-kita nila ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata nito. Nung makita niya si Sylvia sa pinto, pinigilan man ni Sylvia ang sarili, ay tila ba nadala siya sa kanyang damdamin. Bumuhos ang kanyang mga luha at nakita na lamang niya ang sarili na nakayakap sa matanda. "Masaya ako at nakita kita ngayon," bulong ni Arturo. "Akala ko mamamatay na ako na hindi kita nakikita eh." Mabilis na pinunasan ni Sylvia ang kanyang mga luha habang nakatingin sa kanyang kapatid at ama. "Pasensya ka na kung pakiramdam mo tinalikuran na kita. Masakit para sa akin dahil anak ko kayo pareho at nagbahal kayo sa isang lalaki," bulong ni Arturo. "Pero sana dumating ang panahon na magkaayos kayo. Iyon lang. Masaya na ako." "Pa, sorry," bulong ni Sylvia. "Napakagaling mong aktres. Lagi ka naming pinapanood din na Cecilia, Zion, at Pam. Lagi kong pinagyayabang sa mga kapitbahay namin na anak kita," dagdag pa ni Arturo. Pero agad na natigilan magkapatid nung biglang tumigil sa pagsasalita si Arturo. Nung pagmasdan nilang hitsura nito, ay nakangiti ito at hindi na gumagalaw. Masakit nan para sa magkapatid, ay wala na nga silang nagawa pa kundi tanggapin ang ideyang wala ng kanilang ama. Habang nagliligpit ng gamit, ay laking gulat ni Sylvia nung makakita siya ng isang kulay pulang box sa loob ng kanyang maleta. Nung buksan niya ito, ay laking gulat niya nung makakita ng isang singsing. Nung pagmasdan niya ang loob, ay nakita niya nakaukit ang pangalan nila ni Ash. Ito ang dahilan kung bakit agad na nag-book ng flight ang babae pabalik ng Amerika. "Babalik ako. May ayusin lang ako sa ibang bansa," sambit ni Sylvia at saka tinapik ang kanyang kapatid. "Sa ngayon, pakikumusta na lang ako kay Zion. Magbabanding tayo pagbalik ko." Nagpakita ng isang positibong ngiti si Cecilia at saka tumango. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung hindi na muna pumasok si Ash. Pakiramdam niya ay nadala siya sa kanyang emosyon, kaya nagawa niyang makipag-break sa dalaga. Habang nakatingin sa bintana, ay pinagmasdan na lamang niyang pumatak ang ulan. Pinagsisihan niya ang mga salitang binitawan niya, ngunit ano pa nga bang kanyang magagawa? Huli na ang lahat. "Teka, saan ko ba nailagay yung singsing?" tanong ni Ash sa sarili habang sinimulan ang pagtingin sa mga kabinet. Nawala na nga yung singsing. Nawala pa yung pag-aalukan ko ng kasal. Bubuksan na sana ni Ash ang telebisyon, ngunit nagulat siya noong may mag-doorbell. Agad siyang tumayo at saka nagtungo sa pinto. Nung buksan niyang pinto, ay laking gulat niya nung tumambad sa kanyang harapan si Sylvia na nakangiti at basang-basa. "Niiwan mo ata yung singsing sa maleta ko," naluluhang sambit ni Sylvia at saka inilabas ang isang maliit na box. Pinunasan ni Ash ang mukha ng dalaga at saka kinuha ang box. Iniload niya ang isa niyang paa at saka ngumisi. "Akala ko hindi ka na babalik, kaya this time hindi ko na hayaang mawala ka. Sylvia Montes, will you marry me?" Hinawakan ni Sylvia ang mukha ng kaharap na lalaki. "Yes, yes." At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. "Zion, may iba ka pa bang kasama?" tanong ni Sylvia